Sa kabundukan ng Tiandang, sa loob ng monumento ng Diyos ng mundo, ang banal na mantra ng mas malaking mundo. Ang misteryosong daanan ng bundok Samero. At, ang super rango na Zuan artifact ng pinuno ng lahi ng mga halimaw. Hanggang ngayon, nakita ko lang ang mga sinaunang karakter na ito sa 5 lugar na ito. Pumunta ka at hiramin mo ito, aalis na ako, magnanakaw sa 7 malalaking puwersa. Nababaliw ka na ba? Kung ang mga lugar na ito o ang mga Zuan artifact, lahat ito ay sobrang komplikado at mahirap maintindihan. Ngunit ang bawat sinaunang karakter ay naglalaman ng walang hanggang kapangyarihan ng kataas-taasang panuntunan, na may walang hanggang kapangyarihan. Sa isip ko, bagaman tunay na magagamit ko ang mas mababa sa 10 gintong sinaunang karakter, naaalala ko ang 366 sa kanila sa aking isipan. Kung maiintindihan ko ang buong kahulugan nila, pagkatapos, sa isang tiyak na lugar sa Demon Plains, HUFFFFF, sino ang nakasakit sa iyo? Sino ang nakasakit sa iyo ng ganito? Little Ching, ang Rat Empress, kailangan ko ang iyong tulong. Ang Empress ng 5 elemento ng kaluluwa na lumalamon ng mga daga, tutulong sa iyo na maghayganti. Sa mga martial artist na naparito sa Demon Plains sa panahong ito, ang mga galing sa lahi ng mga halimaw ay malaki sa akin. Bukod pa rito, ang kanilang target ay ang aking tunay na anyo, ang walang hanggang evergreen tree, at sigurado ako na alam mo ang kabigatan nito. Alam ko, kung walang pagpapakain ng iyong tunay na anyo, ang Demon Plains na ito ay hindi magiging paraiso para sa aking mga anak. Hindi lamang ang iyong mga kaaway, ngunit parang ang mga kaaway na tumataguyod sa aking tribo ay nakapasok din. Ngayon sa 5 elemento ng mga hari ng daga, ang Water Rat King lang ang naiwang. Ang iba ay misteryosong naglaho. Haha, ang iba ay talagang bulag. May mga taong naglakas loob na magpukaw sa 5 elemento ng kaluluwa na lumalamon ng mga daga, na nabuhay sa Demon Plains na ito sa walang hanggang taon. Rat Empress, napakatahimik mo sa matagal na panahon na iniisip ng mga tao na ikay isang may sakit na daga, haha. Ang Selyu. Paano ang pagbasag ng Selyu nagaganap? Hindi maganda, bagaman nag-aalay ako ng walang hanggang mga anak ko, hindi ko pa rin natagpuan ang susi sa pagbasag nito. Tunay na nagtataka ako kung anong uri ng ibang figure ang naglagay ng Selyung ito noon. TSK, nakasalubong ko na ang mga iyon sa 10 direksyon ng banal na realm noon, ngunit sa libo-libong taon na ito, ang taong iyon ay nananatiling walang Cap-Ores. Ang kanyang sinelyo sa ilalim ng aking tunay na anyo ay walang duda na kahit pa isang pseudo-divine artifact. Maaring ang malaking pagdaloy ng mga martial artists sa Demon Plains sa panahong ito ay may kinalaman sa pseudo-divine artifact na iyon. Siguro dahil sa patuloy na pagtatapong ginawa natin sa pagbasag ng selyo sa nakaraang ilang libong taon, nagdudulot ng kapangyarihan sa loob na tumulo at mapansin ng iba. Rat Empress, talaga bang iniisip mo na ang ating lakas ay makapag-ilog ng selyong iyon? Ang pagtagas ng kapangyarihan na ito ay dapat na sinasadya ng taong iyon, dahil sa impluwensya ng kapangyarihan na ito na nakamit mo ang iyong talino, at nakakakita ako ng anyo ng tao. Natatakot ako na ang mga pangyayari ngayon ay plano na ng taong iyon libo-libong taon na ang nakalilipas. Ano, ang mga banal na bagay ay may sariling may-ari. Nakakuha tayo ng sobrang pakinabang sa mga nakaraang taon ng libre, at iyon ay sulit na. Huwag mag-inggit sa labas ng ating lakas kung hindi, ikaw at ako ay maaring maglaho o mamatay. Haulian, alam ko na ayaw mong tanggapin iyan, ngunit ako rin, ngunit pagkatapos ng lahat ng taong ito ng pagtatapong at pagkabigong talaga bang iniisip mo na ang bagay na ito ay para sa iyo at sa akin? Paano rin si Haulian? Pinatungo ko siya. Patungo sa Illusory Water Mirror Realm. Kung makakakuha siya ng substantial na pananaw, dapat makapag-break siya sa 9 na langit na Sovereign Realm. Dapat mong siguruhin na makapag-break siya sa 9 na langit na Sovereign Realm. Kapag pinag-isa niya ang mga panuntunan sa Water Mirror Realm at nagtitipon ng Sovereign Chi, makakabuti ito sa iyo at sa akin ng malaki. Ang bata, ano ang ginagawa ng batang iyon? Dapat ba tayong gumawa ng kilos ngayon? Duyang Chi, Vice Captain ng Storm Mercenary Group, 8 bituin na Marshal Supreme. Xing Yunfeng, Vice Captain ng Storm Mercenary Group, 8 bituin na Marshal Supreme. Ang batang ito ngayon ay napuno ng kapangyarihan ng mga panuntunan.
Ang bawat kilos na ginagawa niya ay nasa pagkakaisa sa paraan ng langit. Kung kikilos tayo ng padalos-dalos ngayon, maaring matapos tayo tulad ni Wang Jing, madaling mapatay niya. Shen Xuanzhou, captain ng Storm Mercenary Group, siyam na bituin na Marshal Supreme. Hindi ako mamamatay ng kasing dali ng kanyang pagkamatay. Papayagan ba natin siyang gawin ang kanyang gusto? Talaga bang unti-unting pinag-iisa niya ang mga panuntunan, at sa huli ay magiging isang Marshal Sovereign? Iniisip mo bang ang pagiging isang Marshal Sovereign ay kasing dali ng pagkain? Isang kagat lang pagkatapos ng isa. Ang lakas ng isang Marshal Sovereign ay nagbibigay daan sa kanila na gamitin ang mga panuntunan ng langit at lupa ayon sa gusto nila. Ang bawat kilos na ginagawa nila ay pinamamahalaan ng mga batas ng mundong ito. Bukod sa napakalaking akumulasyon, ang pinakamahalagang bagay ay ang pananaw. Dahil ang aking pag-unawa sa mga panuntunan ay hindi kasing lalim ng kanya na maaring maipit ako sa realm na ito magpakailanman. Kagubatan ng awit. Kaya sa kagubatan ng awit na ito, walang sino man ang makapasok sa siyam na langit na realm. Talaga bang nauunawaan niya ang langit at lupa, o nagpapanggap lang siyang tanga? Sino ang nakakaalam? Ngunit ang antas ng pananaw ng batang ito ay mas mataas kaysa sa akin, sino ang nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa? Pagsasama, bagaman hindi ko pa personal na narating ang realm na iyon ng pag-unawa, ngayon lang nagsama si Hao Lian sa mga panuntunan ng langit at lupa. Ang demonyong ahas ay maaaring nakakita sa kanya, ngunit hindi nito itinuring siyang isang martial artist. Sa halip, nakita nito siya bilang bahagi ng kalikasan. Kung saan naruroon ang Dao, ang isa ay nagiging lahat ng bagay. Iyon ang batas ng langit at lupa, dapat lang na ganoon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito nakaramdam ng anumang mali at dumaan lang sa kanya. Ngayon ang panahon ng Universal Rotation, Yin-Yang Emperor muna. Jade Frost Magma, Phantom Jade Slash. Patay na ba siya? Walang bakas ng buhay. Talaga bang patay na siya? Pagkatapos ng lahat, kaming tatlo ang nagsama-samang sumugod sa kanya. Kahit isang tunay na Martial Sovereign ay hindi makakaligtas doon. Iyon. Ang Soul Guard Battle Armor. Iyon ay isang regalo mula sa kanyang guro. Isang battle armor na pinaganda ng Vanquisher Martial Sovereign Gu Feiang. Pagkawala, para iligtas ang dalawang hayop na iyon, talagang itinapon niya ang Soul Guard Battle Armor. Tangahahaha, TSK. Kawawa, nasira na ito mula sa ating pinagsamang pag-atake, sayang, teka. Talagang nakaligtas si Hao Lian mula rito. Dapat nating patayin siya sa pagkakataong ito, o magiging mapanganib. TSK. Kailangan pa ring gumapang sa butas na ito. Tuldok tandang pananong. Vice Captain Uyang, huwag kang kabahan, kapag natutulog ka. Hindi ka na matatakot.